I introduce to you Apex Medical Hospital's new medical director, my husband, my life, Dr. Roberto Jose Tanyag. Magmula ngayon, huwag na huwag kang tatanggap ng kahit na ano galing kay Dr. Tanyag. Tingnan mo. At simula ngayong araw na to, hindi ka babalik sa ospital na yun, naiintindihan mo. Grabe naman yan. Bigla-bigla ka na lang pinapakwit ng mama mo. Hindi ko nga alam kung anong dahilan niya eh. Pero kilala ko yung sinanay. Hindi niya gagawin ito kung wala siyang matinding dahilan. Masaya ka ba talaga na niloloko mo ko? Masaya ka ba talaga na inuutong mo ko? Ano ba ginawa ko sa'yo? Para gawin mo sa akin to. Tanga ako. Boba ako pagdating sa pag-ibig. Pero hindi ako magiging kapit. Alam mo ba, Robert? Parang ikaw to si Lynette eh. Dahil nakuha na niya yung gusto niya sa akin, iiwan niya ako parang ikaw. Can we leave Lynette out of this? Wala naman talagang kinalaman si Lynette dito eh. Hindi siya ang dahilan kung bakit mo ko iiwan. Ang dahilan, yung babae mo, si Tisay. Mahal na mahal ka ni Ma'am Moira. Lahat gagawin niya para sa'yo. Kaya wag mo siyang iiwan. Wag mong iiwan ang pamilya mo. Lynette, Bakit ka nakahawa kay Lynette? humihingi lang ako ng pasensya sa ginawa mo sa kanya. Kailangan talaga nakahawak ka? You know, Robert, it really amazes me. Sa mga empleyado ko, ang bait mo. Pero sa asawa mo, you never once apologized to me. Iwan mo na kami. Robert, ano bang kailangan kong gawin para magbagong isip mo? Maghanap ka na ng abogado dahil naka-file na yung petition for annulment. Nag-aaksaya ka na ng pera. Because you are going to remain married to me no matter what. Makakaalis ka na. Sign this. Sabi ko naman kasi sa'yo, tigilan mo na yung boyfriend mo na yan. Lagi ka tuloy puyat sa kaka-video call nyo. O tingnan mo, may pasok ka pa bukas, di ba? Akin na yan. Ano magagawa ko, Mama? Eh, nasa US siya. Tsaka, magkaiba kami ng oras. Eh, kita mo nga, nagkakasakit ka. Wala pong connection yung bato ko sa abdo. Tsaka, mahal ko siya. At isa pa, bakit ba kayo kontra ng kontra? Ayaw niyo ba ako maging masaya? Basta, makinig ka na lang. Nurse. Lika, nurse. Lapit. Hindi po ako nurse. Doktor po ako. Ay, doktor ka ba? Ang bata mo kasi tingnan. Pagsabihan mo to na kaya siya nagkakaroon ng bato sa abdo dahil sa kakapuyat niya, sa kaka-cellphone. Sabihan mo. Ma'am, hindi po nagfo-form ang gallstone or bato sa abdo dahil po sa kaka-cellphone niya. Nagfo-form po yun dahil sobra po yung cholesterol sa katawan. Tapos hindi po nade-dissolve ng bile na nilalabas po ng gallbladder. Hindi din po dahil nagpupuyat po siya. Oh, kita mo na, Ma? Hindi sa lahat ng oras tama ka. Wala akong pakialam. Ano? Nagkita kayo ni Sir Chinito doon sa restaurant ni Ma'am Moira? O kaya nga kailangan makaalis na kagad ako doon. At saka nakusap ko na rin si Michael. Ang sabi niya sa akin, meron daw siyang kaibigan na may-ari ng ospital. Bakit? Doon ka na magtatrabaho sa ospital? Hindi. Doon ko na palilipatin si Annalyn. Ay, naku. Hindi tayo siguradong papayag si Annalyn dyan sa gusto mo, ha? Dahil di ba kagabi nakita naman natin na nagalit siya nung sinabi mong hindi na siya pwedeng bumalik dun sa Apex. Mare, mabait ang anak ko. Eh, alam ko naman maiintindihan niya ako. At alam ko din na susunod yun sa akin. Teka. Paano kanya maiintindihan? Hindi mo ini-explica sa kanya bakit gusto mo siyang umalis ng Apex? Basta. Kailangan niyong umalis dun sa Apex. Ano ba yan? Ang gulo-gulo na.
Magmula ngayon, huwag kang tatanggap ng kahit na ano galing kay Dr. Tanyag. Tignan mo. Kahit anong mangyari, wala kang tatanggapin. At simula ngayong araw na to, hindi ka babalik sa ospital na yun, naiintindihan mo? Dok, alam mo ba kung anong gamot sa mga hindi naliligo? Eh di, antibiotic. Ito pa. Alam mo ba kung anong paboritong sakit ng mga werewolf? Eh di, pneumonia. Nag-anesthesia ka ba? Bakit? Ang manhid mo eh. Di mo ba nakikita wala ako sa mood? Problema doon. Doc? 5 sticks a day as needed. Salamat, Dok. Alam mo, masarap yung pagkain natin sa cafeteria. Anak! May... Nay, ba't po kayo nandito? Naku, anak. Meron akong good news para sa'yo. Nakahanap na ako ng ospital na lilipatan mo. Kaya alika na, sumama ka na sa akin. Kasi anak, alam mo ba, meron kang interview ngayon. At saka anak, kilala ka nila, gustong-gusto ka nila. Alika na. Nay, hindi pa po ba kayo tapos dyan? Di ba sinabi ko nga po sa inyo, hindi po ako mag-resign? Pwede ba? Sumunod ka na lang sa akin, umalis na tayo dito. Alika na. Ayoko po. Annalyn, Huwag mo akong tatalikuran pag kinakausap kita. Sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo ko at aalis ka sa ospital na to. Naintindihan mo? Ang kulit nyo naman po, Nay. Ayoko nga po mag-resign. Alika na, umalis na tayo. Tama na po. Doc, huwag kayong makikialam dito. Alika na, kunin natin yung mga Nay, gamit ayoko mo. nga Alika po. na! Nay! Ano ba? Kung may problema po kayo kay Ma'am Moira, sabihin niyo po sa akin. Hindi yung idadamay niyo po, pati yung pangarap ko. Kung hindi ko to gagawin, hindi lang mga pangarap mong madadamay dito, kundi pati ang buhay mo. Pwede ba makinig ka sa akin, anak? Makinig ka sa akin. Alika, ayoko nga. Ano ba ba? Ayoko kasi sa ulo mo. Alika na, kunin natin ang mga gamit mo. Hindi niyo po explain sa akin. Hindi ko po kayo may Pwede ba huwag ka na magtanong? Alika na, umalis na tayo. Ano ba? Sinusaway mo na ba talaga ako? Alika na, umalis na tayo dito. explain sa akin. Pwede mo. Alika na. Alika na, kunin natin yung mga gamit. Ano ba? Ano ba, Nay? Wala bang Kasi hindi niyo po explain sa akin. Halika na, umuwi na Ano ba tayo. nangyayari? Ano ba? Santos, ma'am. You have to stop this. Ma'am, we have to do this the right way. Kung gusto niyo po, kausapin niyo na lang ang medical director namin, si Dr. Tanyag. Papunta na siya. hindi. Wala akong ibang kakausapin kundi yung anak ko. Anak ni Lynette si Annalyn? Annalyn, mag-usap na tayo. Halika. Ayoko nga po! Annalyn! Ma'am, pabayaan niyo po muna ang anak niyo. What? Back to work!
Nakita ko yung nangyari kanina. Dok, sorry po ah. Nakakaiya po si nanay. Nanay mo pala si Lynette. Kilala niyo po ba si nanay? Hindi. Ako din po eh. Hindi ko na po kilala si nanay. Hindi ko po alam ba't niya po ginawa yun. Nakakahiya po. At ang sakit. Huwag mo naisipin yan. Ano ka ba naman, Lynette? Bakit ka naman nag-iskandalo dun? Paano kung malaman ni RJ yung nangyari? At tingnan mo. Paano kung naabutan ka dun? Di nalaman niyang anak mo si Annalyn? Alam mo, Labi Dabs, pwede ba? Tigil-tigilan mo na. O, tinan mo. Sising-sisi na nga, di ba? Nagsisisi na. Nainis lang kasi ako eh. Tigas kasi ng ulo ni Annalyn eh. Di naman ganyan yan dati. Eh dati hindi ka rin naman ganyan eh. Dati, iniintindi mo si Annalyn. Ngayon, pinipilit mo kung ano yung gusto mo. Eh sana naman, isipin mo rin yung anak mo. Ayoko lang naman kasi malaman ni RJ yung totoo eh. Tsaka, para kay Annalyn din naman to. Teka. Para kay Annalyn o para sa'yo? Tumigil ka na. Sabi ni Lynette, wala siyang anak. Pero nanay pala siya ni Annalyn. So ano iniisip mo? Ikaw ang ama ni Annalyn. Pare, hindi lang naman siguro ikaw ang lalaki sa buhay ni Lynette. Pwede namang iba ang ama ni Annalyn. But why would she hide that from me? Maybe she has her reasons. Ikaw nga, dami mo nga tinatago kay Lynette eh. Eh bakit pinaparesign ni Lynette si Annalyn sa ospital? Because of you, pare. I'm sorry but I don't want to seem like I'm bursting your bubble, pero baka naman naghahanap ka lang talaga ng connection mo kay Lynette. Alam mo, naawa na ako kay Annalyn eh. Look, kung ayaw na ni Lynette, tantangan mo na. Nagugulo ang buhay ng mag-ina eh. Lynette, Ano ginagawa mo dito? sagutin mo nga ang tanong ko. Anak ko ba si Annalyn? Bakit mo naman naisip yan? Hindi mo anak si Annalyn, kaya pwede ba umalis ka na? Huwag mo nang i-deny. Nakita ko kayo kanina sa ospital. Alam ko na mag-ina kayo. Kaya sagutin mo na yung tanong ko. Nakita mo lang kami ni Annalyn? Iniisip mo na ikaw ang ama niya? Naiibang ka na ba talaga? Please, Lynette. Answer me. Hindi nga ikaw ang tatay niya. Hindi ako naniniwala. Nagtanong ka. Sumagot ako. Kaya pwede ba, umalis ka na? Please, Lynette. I deserve to know. Hindi nga ikaw ang ama eh. Bakit? Iniisip mo, ikaw lang ang naging lalaki sa buhay ko? Oo, nabuntis ako noon. Pero namatay yung tatay ni Annalyn. Magmula noon, ako lang mag-isang bumuhay sa anak ko. Ayaw pa rin maniwala sa akin? Hindi ko na problema yon. Kaya pwede ba, umalis ka na. Kung hindi ako, bakit gusto mo alisin si Annalyn sa ospital?
Gusto mong alisin si Annalyn sa ospital? Dahil sa'yo. Kapag nalaman ni Ma'am Moira na lumalabas tayong dalawa, madadamay ang anak ko. Hindi mo kailangan alisin si Annalyn sa ospital. Kaya ko kayong protektahan. Gusto mo kaming protektahan, RJ? Umalis ka na. Huwag mo na kaming guluhin ni Annalyn. Dahil ikaw ang magpapahamak sa amin. Dr. Santos. Dr. Nyag. Dok, sorry po ulit sa nangyari kagabi. Sana wag niyo po ako tanggalin sa trabaho. I'm not planning to. Dok, alam ko po nag-iskandalo po kami. Misconduct po yun. Yes. And the punishment for misconduct is suspension. Pero hindi kita paparusahan. Talaga po? No harm done naman. Walang nadamay na pasyente. And besides, ayoko na dagdagan yung problema mo kay Lynette. Sa nanay mo. Pero I hope na hindi na maulit yun. Opo, Dok. Sorry po ulit. And I hope na maayos na din kung anong misunderstanding yun ng nanay mo. Salamat po, Dok. Maraming salamat din po sa pag-comfort niyo po sa akin kagabi. Wala na din po kasi ako ibang maiyakan, lalo na po kapag galit po si nanay. Nakwento mo nga pala na wala ka ng tatay. If you don't mind, ano bang pangalan ng tatay mo? Hindi ko po alam, Dok eh. Hindi din po alam ni nanay. So, anong alam mo tungkol sa tatay mo? Wala po, Dok. Wala na din naman po akong interes para po may malaman tungkol sa kanya. Ang sama-sama niya po, iniwan niya po kami ni nanay. Pero Dok, naalala ko po may tawag din po pala sa kanya si nanay. Ano? Sir Chinito po. Sir Chinito? Sir Chinito? Naku, meron po kayong pasa. Sir! Excuse me, Miss, sandali lang. Sir Chinito, ang tagal kitang hinintay sa bar. Dito lang pala kita makikita. Excuse me po, Dok. Dok, kailangan na daw po ko sa floor. Excuse me po. Pare, sabi ni Annalyn, Sir Chinito daw ang tawag ni Lynette sa tatay niya. Eh ako si Sir Chinito. Yun ang tawag ni Lynette sa akin. Hindi mo pa rin pala talaga tinitigilan ng mag-ina, no? Pare, kung tinigilan ko, hindi ko malalaman to. Okay. So anong balak mo? Iko-confront mo na naman si Lynette? O tapos ano? Gusto ko lang naman ma-confirm na anak ko si Annalyn. I-deny din lang naman niya yan eh. Tapos mapapahiya ka na naman. Look, pare. Ako, hindi talaga ako agree dyan sa gusto mo. Pero, if you really wanna confirm it, you know what to do. Para pag nakaharap mo si Lynette, may bala ka.
kayong matulog. Nandito ka na pala. Hinintay talaga kita kasi gusto kitang makausap. Tungkol na naman po ba ito sa pag-alis ko sa ospital? Tungkol kay Dr. Tanyag. Kinausap ka ba niya? Opo. Ano pinag-usapan niyo? Wala. Sorry po ako sa nangyari. Ano po sinabi mo? Meron ba siyang sinabi sa'yo? Nagtanong po siya tungkol kay tatay. Anong sinabi mo? Wala po. Wala naman po ko alam tungkol kay tatay eh. Di ba nga po si Chinito lang po yung tawag mo sa kanya? Sinabi mo yun kay Dr. Tanyag? Sinabi mo yun sa kanya? Opo, nabanggit ko po. Hey, Dad! What are you doing here? I just wanted to check kung nandito pa si Dr. Santos. Ha? Wala na siya dito. Ha? Hindi siya pwede umalis dito sa ospital. Dad, tapos na yung duty niya. She went home already. Are you okay? Yeah. I'll see you. Bakit? Bakit mo sinabi sa kanya yun? Bakit mo kailangan bangkitin sa kanya yun? Bakit ano po bang problema? Diyos ko naman, anak. Bakit naman kailangan mabanggit mo pa yun sa kanya? Ibig ko sabihin, hindi mo dapat kinukwenta sa ibang tao yung tungkol sa buhay ko. Sorry po, Nay, pero wala naman pong paki doon si Dr. Tanyag, ah. Ano po bang problema doon? Malaki nga eh! Malaki yung problema ang ginawa mo! Nay, hayaan niyo naman po ako magstay sa ospital. Hindi, Annalyn. Dahil dyan sa ginawa mo, mas lalong hinding-hindi ka makakabalik sa ospital na yun. Naiintindihan mo? Nay, bakit po ba? Utang na loob, Annalyn! Kung talagang mahal mo ako, kung talagang nire-respeto mo ako, kung talagang nire-respeto mo lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, makikinig ka sa akin. Hinding-hindi ka napapalik sa ospital na yun. Naiintindihan mo? Hindi na! Huwag na lang kaya kayong umalis, palagay mo. Diyosa, wala nga akong choice. Ano naman kasi kung malaman ni RJ yung totoo? Hindi niya pwede malaman yung totoo. Hihingin sana akong pabor sa'yo. Anything, ano yun? This is confidential, Fidel. But I'd like to take a paternity test. Ayoko nga po lumipat ng bahay. Hahanapin ko na lang po yung tatay ko. Anong sinabi mo? Hahanapin ko na lang po yung tatay ko. Kasi siguro po siya hindi niya ako gaganituin eh. Siguro po siya, explain niya po sa akin kung bakit kailangan natin gawin itong mga to. Hindi po katulad ninyo. Dr. Dizon, Dr. Santos. Good afternoon po, Doc. Dr. Santos, pwede ba kitang makausap?